kasama kay Marcoleta yung sarili niyang bibig, yung sarili niyang kadaldalan. Yun ang totoo niyan. At mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. So sa mga oras na ito, Nikki, ay sinusubukan pa natin na hingan sila ng pahayag at reaksyon tungkol nga dito sa pagsasampa ng kaso. Pero kung matatandaan, Nikki, nitong isang araw nga ay personal na humarap si Senador Marcoleta sa naging kilos protesta nga ng kasapi ng Iglesia ni Cristo, at doon ay sinabi niya na handa na siyang magpa-aresto at harapin itong kaso na isasampa nga sa kanya. At ang ngayon, hindi lang malinaw kung kailan ilalabas itong warrant of arrest laban sa Senador. Iki? Kami, linawin lang natin, ano bang division ng Sandigan Bayan yung hahawak ngayon sa kaso ni Marcoleta? Yan, Nikki, yung malalaman nga natin yan mamaya kapag natapos na yung pag-raffle nitong kaso. Saka lang natin malalaman kung kaninong division at kung sinong mga maestrado ang hahawak nito. Pero normally, Nikki, kapag sa mga ganitong kaso ay within the day usually na ira-raffle na rin yan. So, susunod na hihintayin na lang ay yung kailan din warrant of arrest laban kay Marcoleta. Ako, yan ang napaka-exciting. Etong paglabas ng warrant of arrest ni Marcoleta, sino kaya haharang dyan? Kasi po, sa Lunes, umpisa na po ng impeachment trial. Kanina po, nagkaroon ng caucus ang Senado, ang majority at ang minority, pero wala pong Marcoleta. Nako, baka huling pagkakakita na natin kay Marcoleta yung pumunta siya doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. Baka huling pagpapakita na yun ni Marcoleta at magtago na to kasama ni Bato. Camille, pagdarumbok yung ikakaso ng ombudsman, di ba? Pero bakit? Kung ang depensa naman ng kampo nila Marcoleta ay galing naman daw sa private funds yung campaign donations. Hindi na una na ngang dinepensa kaniya ng Office of the Ombudsman, at ang iginigiit na nila ay nung panahon na natanggap ni Marcoleta itong 75 million pesos na donation ay ay kongresista pa ng Sagip Party List, at under the plunder law ay mahigpit na ipinagbabawal yung pagtanggap ng ganyan kalaking pera ng anumang opisyal ng gobyerno. Kaya Bakit hindi yan maintindihan ng mga DDS? Bakit hindi yan maintindihan ng mga iglesia? Na ang plunder law, hindi nito tinitignan kung galing sa personal na pera ng private individual o ito ay galing sa kaban ng bayan. Alam niyo, may nagko-comment din dito sa akin sa channel ko. Bakit daw kakasuhan si Marcoleta? Hindi naman daw nagnakaw sa kaban ng bayan. Sige na nga, hindi na nga nagnakaw. Pero ang problema, tumanggap siya. Tumanggap siya ng pera at bawal na bawal po yun. Sa tingin nitong Office of the Ombudsman ay clearly na-establish itong elemento ng plunder, at lalo pa na hindi yan dineklara ng senador sa kanyang statement of contribution and expenditures o yung SOSE, at sa kanyang SALN o yung Statement of Asset Liabilities and Net Worth. So, pati rin naman na inamin ni Senador Marcoleta sa kanyang panayam sa media, no? So, sabi nga ng ombudsman ay yung mga ebidensya na ginamit nila para sa paghahain ng kaso ay nagaling mismo sa bibig ng senador. Ayun. Okay? So, Camille, ano bang inaasam? Diba? Galing mismo sa bibig ng senador. Yung ebidensya. Tapos, umamin si Mike Defensor na nagbigay nga siya ng 25 million. Pati yung Joseph Espiritu at yung isa pa po na negosyante. Nagbigay nga. Alam niyo po, ito po yung iniiwasan nga po dito yung pagtanggap ng pera ng mga politiko mula po sa mga private citizen.
para hindi po sila magkaroon ng utang na loob. Para hindi sila kumbaga parang mahawakan sa leeg ng mga nagbigay sa kanila ng pera. Katulad ng nangyayari ngayon kay Marcoleta. Hawak siya sa leeg ni Mike Defensor. Natin for next week, kaugnay nga nito ng kaso kay Marcoleta. Oo, Nikki, dahil nga next week, no, alam naman natin na magsisimula na rin itong impeachment trial ng senador at kasama din itong si Marcoleta sa mga magiging senator judges. So, hindi pa natin masabi kung pupunta pa rin ba itong si Senator Marcoleta sa Senado, lalo't may nakaambang paglalabas nga nitong warrant of arrest laban sa kanya. So, yan yung aantabayanan natin dahil wala tayong informasyon, Nikki, kung sa bang susuko itong si Marcoleta kasi although sinabi niya, naghayag siya na ready siya na magpa-aresto pero wala pang clear indication o mula sa kanya na or at least agreement with the DILG no, gaya nung nangyari kay Senador Jinggoy Estrada. Nikki. Yan ang express report ni Camille Samonte mula sa Sandigan Bayan. Mga kapatid, Diba? Kita nyo? Wala namang ibang dapat sisihin dito kung hindi po si Peluka. Walang ibang dapat sisihin dito. Walang ibang dapat po na sisihin kung bakit nangyayari to sa buhay ni Marcoleta, ni Mike Defensor, at bakit ito nangyayari sa buhay ng ating senador kung hindi nga po dahil sa kanyang pagiging madaldal. Okay, sige, naging honest siya. Oo, tama yun, maging honest siya. Pero 'di ba, may kaakibat 'yan na mga dapat niyang pagbayaran sa pagiging honest niya. Kasi yung kanyang pagiging honest, meron siyang nalabag na batas. At yan ang dapat naintindihin ng mga DDS. Merong nalabag na batas si Marco Beta. Ba't ba ayaw niyong tanggapin yun? Umamin si Marcoleta eh. Hindi naman to gawa-gawang kaso. Wala namang ibang nagbunga nga dito kung hindi si Marcoleta. Wala namang ibang naglaglag sa kanyang sarili kung hindi si Marcoleta. So yung mga rally na ginawa po ng Iglesia ni Cristo, sinamahan ng mga DDS, sinamahan ng mga Duterte senators, at lahat po ng mga kaalyado ni Digong nakiisa dito sa rally na ito. Walang nangyari. Akala nyo, ma-hostage nyo ang gobyernong Ferdinand Marcos Jr. Dahil sa inyong gagawin na malawakang rally? Hindi po. Baka kaya nga tumigil na sila kagabi, inihinto na nila ang rally kasi nga napatunayan nila nonsense. Hindi sila papakinggan. Bakit? Matibay ang ebidensya. Bunganga ni Marco Beta ang ebidensya. Wala pong ibang umamin sa kanyang kasalanan kung hindi si Marcoleta. Yan kasi dapat nilagay niya na lang sa sose niya. Kasi kung meron naman pong in good faith ang pagbibigay ng donasyon nitong mga tukmol na negosyante na ito, di sana, di ba, kung in good faith sila, wala silang balak na masama, ibigay na lang yung pera at ipalagay sa statements of contributions and expenditures para walang problema. Di ba? O kaya, sinabi na lang ni Marcoleta, walang nagbigay sa kanya. Pwede naman siguro yun kung palulusutan niya, di ba, na sarili niyang pera yun. Ilalagay niya sa kanya salin at sose. Sarili niyang pera. Kaya lang nga po, di ba,
mas pinili po ni Marcoleta na magkaroon ng utang na loob. At yun po ang pinipigilan ng plunder law. O, nakita natin kung gaano po tumanaw ng utang na loob etong si Marcoleta. Kitang-kita natin ang kanyang pagiging sunod-sunuran kay Mike Defensor. Kitang-kita natin ang kanyang pagiging tuta sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Kaya pala takang-taka tayo, pinalabas nitong si Mike Defensor, si Orly Gutesa, si Mike Defensor ang may dala, na parang wala lang. Pero yun pala, ito pala'y matindi pala to, ito pala'y pagtanaw ng utang na loob ni Marcoleta kay Mike Defensor dahil nagbigay ito ng 25 million. Sabi ni Jobelay Bestor, nakulong na ba? Sige nga, ikulong nyo kung kaya nyo. Hoy! Si Digo nga nakakulong eh. Ano ka ba? Si Digo nga naging karton eh. Sinasabi nyong weak yung presidente. Pero ginawang karton si Digong. Paano nyo mapipigilan to? Itong pagkakakulong ni Marcoleta. Puwera na lang kung bahagang buntot, magtatago. Bandang natulog ng Visayas at Mindanao. Kinasuhan na ng plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46 si Senador Rodante Marcoleta. Kaunaya sa pagtanggap umano niya ng 75 million to Congressman Pat. Kinasuhan din ng ombudsman sa sandik bagay ng pera, kabilang si dating Congressman Mike Defensor. Nairaffle na sa iba't ibang dibisyon ng Sandigan Bayan ang mga kaso. Inaantabayan na kung maglalabas sila ng arrest warrant. At nakatutok live si Joseph Won. Joseph! Naku, walang iyakan pag lumabas na yung warrant of arrest ni Peluca. Itinuloy nga ng ombudsman yung ininunsyo nito na paghahain ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa ombudsman, batid nila na mainit yung debate tungkol dito pero sana raw ay mamayani ang batas at datos at may pagkakataon naman na depensahan ni Senador Marcoleta ang kanyang sarili sa harap ng Sandigan Bayan. Swerte nga ni Marcoleta merong tawag dito, due process. Nung panahon ni Digong, walang due process. Pag tinuro ka, sinabihan, yan, nagbebenta yan ng pulburon, gurgur kagad. Eto, napakaswerte nitong si Marcoleta, dumadaan sa due process. Kasong plunder o pandarambong at paglabag sa Presidential Decree number 46 o batas laban sa pagtanggap ng mga regalo ng mga nasa gobyerno ang mga isinampa ng ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay Senador Rodante Marcoleta sa pagtanggap niya ng 75 million pesos ng kongresista at bago ang campaign period na tumakbo siyang senador noong 2025. Kinasuhan din ang mga nagbigay ng pera na senador Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Ayon sa panel ng ombudsman, nag-imbestiga sa laki ng 75 million pesos ay hindi na ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi katiwalian na para makakuha ng pabor mula kay Marcoleta. Ayon sa ombudsman, lampas sa 50 million pesos na halaga ng tinuturing na plunder sa batas. Iyak mga DDS! Walang kwenta ang rally nyo! Ang kabuuang halaga ng perang nakuha ni Marcoleta sa serye ng mga transaksyon. Plunder na rin nila ito kahit pa pribadong pondo. We Itinuloy are ang one! paghahain ng kaso sa kabilang Dinuguan! ng malawakang protesta ng Iglesia ni Cristo o INC para tutulan ito. Hiningan pa namin ng pahayag ang mga kanasuhan pero dahil ng sinabi ni Marcoleta na gawa-gawa lang mga imbento o mga asunto para patahimikin siya. Gawa-gawa lang daw po yung asunto at ito'y ginagawa lamang para patahimikin siya. Totoo yun! Gawa niya yun! Gawa mo yan eh! Diba? Kaya ka nakasuhan dahil sa sarili mong gawa. Yes, Ted Manuel, baka i-record yun, tanggalin yung peluka para makita yung bumbunan.
Itinanggi na rin ni Defensor na may kapalit ang kanyang donasyon at may sabwatang naganap. Sabi ng Ombudsman, hindi naman nila maaaring balewalay na lamang ang ebidensya ng 75 million pesos na hindi idedeklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN at Statement of Campaign Contributions and Expenditures o SOSE. Dagdag ng Ombudsman, sa isang pag-amin ni Marcoleta ay binanggit pa nitong utang na loob ito. Ayan, utang na loob. Diba? Kaya nga sunod-sunuran siya kay Mike Defensor kasi tumatanaw siya ng utang na loob. Nagsisilbi sa gobyerno nila ay dapat ay walang utang na loob sa kahit kanino. Yun! At kung ito ang paliwanag sa pagtanggap ng pera, ito mismo ang gustong pigilan kaya pinagbabawal yan sa mga batas kaugnay ng plunder at bribery. Sa raffle, napunta sa 3rd Division ang pagdinig sa kasong plunder habang sa 1st, 4th at 6th Divisions ang pagdinig sa mga reklamong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Ayan, nanalo sa raffle si Marcobeta. Nanalo sa raffle si Marcobeta. Ayan na, kinasuhan na. Plunder ang kanyang grand prize. Ang mga maestrado ng mga dibisyon na may hawak ng kaso ang magdedesisyon kung kailan maglalabas ng arrest warrant laban kay Senador Dante Marcoleta at 3 iba pa. Non-bailable o walang piyansa ang kasong Ay! plunder, samantalang Ang sakit! bailable naman ang 3 iba pang kaso. Joseph Morong Ang sakit sa bangs. Non-bailable. Walang piyansa. Kaya pala pinaglalaban ni Marcobeta doon sa sa plenaryo nung siya ay nagkaroon ng privilege speech na pagbigyan daw po yung mga senador na wala sa plenaryo, wala sa Senado, na makaboto sa impeachment. Kaya pala pinaghahandaan na ni Marcobeta. Ay nako, congratulations po. Senator Marcoleta, nanalo po kayo sa sa parapol po ng Sandigan Bayan at kayo po ay kinasuhan ng plunder. Consolation prize lang sila Mike Defensor. No, sayang, hindi grand prize din si Mike Defensor, ano? Yan na nga ba yung sinasabi ko? Tama po talaga ang sinasabi ng iglesia. Hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Hindi magtatagumpay ang kasinungalingan sa katotohanan. At ito na po ang katotohanan. Sinampahan ng kaso si Marcobeta at mabubulok sa kulungan si Marcobeta habang dinidinig ang kaso. Ay, sayang. Nabawasan ng Chinators, nabawasan ng mga Duterte dogs. Congrats congrats. Senator Marcoleta, nanalo po kayo ng grand prize, plunder. At pwede nyo na pong kunin yung inyong premyo anytime. Pwede na po yan. Kunin nyo na. Tanggapin nyo na yung posas nyo at magpakulong na kayo.